Magandang umaga sa lahat at ngayon naman ay ating tatalakayin ang polusyon. Polusyon. Ito ay ang pagkakaroon o akumulasyon ng mga sangkap sa kapaligiran na negatibong nakakaapekto sa kapaligiran at mga kondisyon ng pamumuhay, pati na rin ang kalusugan o kalinisan ng mga nabubuhay na nilalang. Ibig sabihin, ang polusyon ay ang pagdami o pag-ipon ng mga mapanganib na sangkap sa kapaligiran na nakakasama sa kalikasan, kalusugan at pamumuhay ng mga nilalang. Halimbawa nito, pagtapon ng basura sa ilog, dagat o lansangan, pagbuga ng usok mula sa pabrika at sasakyan, pagkakaroon ng labis na ingay mula sa mga sasakyan at makina. Mga uri ng polusyon. Una, polusyon sa tubig. Ang polusyon sa tubig ay isang pagbabago o pagbabago ng tubig na may negatibong kahihinatnan sa kapaligiran at sa mga nabubuhay na nilalang. Ginagamit din ang konsepto ng polusyon ng tubig. Ang tao ay ang pangunahing tao na may pananagutan sa polusyon ng tubig, lalo na sa pamamagitan ng paglabas ng basura na hindi ginagamit at nagmula sa mga aktibidad tulad ng industriya, hayop at agrikultura. Sa kalikasan na ito, tatlong uri ng mga pollutant ng tubig ay maaaring makilala: physical, chemical at biological. Ibig sabihin, ang polusyon sa tubig ay ang pagkakaroon ng maruruming sangkap sa tubig tulad ng ilog, dagat, lawa, balon na nakakasama sa mga halaman, hayop at tao. Maaring ito ay physical, chemical o biological. Halimbawa nito, pagtapon ng basurang hindi dumaan sa tamang proseso or industrial waste sa ilog. Pagtapon ng dumi ng hayop o pataba na dumadaloy papunta sa sapa. Pagtapon ng langis o kimikal ng barko sa dagat. Pangalawa, polusyon sa hangin. Ang polusyon sa hangin ay ang pagkakaroon ng sulid, likidong mga partikol at gas na nakakapinsala sa mga nabubuhay na tao at sa kapaligiran. Minsan, ang mga katulad na termino tulad ng polusyon ng hangin ay ginagamit. Ang pollution sa hangin ay maaaring maging sanhi ng malubhang problema sa kalusugan sa pamamagitan ng paglanghap ng mga nakakalaso na sangkap. Maaari itong magmula sa likas na mapagkukunan tulad ng pagsabog ng isang bulkan o mula sa pagkilos ng tao. Ang ilan sa mga air pollutant na ito ay carbon monoxide, ozone at methane. Ang smog, isang uri ng fog na binubuo ng isang halo ng usok at sinususpindi ng mga partikulo, ay katibayan ng polusyon ng hangin sa mga lungsod na pang-industriya. Ibig sabihin, ang polusyon sa hangin ay ang pagkakaroon ng nakakalasong gas, usok at maliliit na particle sa hangin na nagdudulot ng sakit at minsala sa kalikasan. Halimbawa nito, usok mula sa sasakyan, pabrika at pagsusunog ng basura, pagputok ng bulkan na naglalabas ng abo sa himpapawid, pagbuo ng smog sa mga syudad tulad ng Manila at Cebu. Pangatlo, polusyon sa lupa. Ang polusyon sa lupa ay ang pagkakaroon ng mga sangkap na negatibong nakakaapekto sa mga katangian at katangian ng lupa na nagdudulot ng kawalan ng timbang sa pisikal, chemical at biological na naging negatibong nakakaapekto sa mga nabubuhay na tao at sa kapaligiran. Ang lupa ay maaring nahawaan ng impluwensya ng hangin o tubig na nagpapakilala sa mga pollutant, ngunit din sa pamamagitan ng pag-iipon o pagtapon ng mga nakakapinsalang sangkap tulad ng mga pataba. Ang ilang mga kadahilanan ng kontaminasyon ng lupa ay nadagdagan ang pagguho at pagbawas sa pagkamayabong ng lupa. Ibig sabihin, ang polusyon sa lupa ay ang pagkakaroon ng mapanganib na sangkap sa lupa na nagdudulot ng pagkasira ng kalidad nito at nakakaapekto sa mga halaman, hayop at tao. Halimbawa nito, pagtabon ng toxic waste o kimikal sa lupa, pag-abuso sa pataba at pestisidyo sa bukid, pagtambak ng basura sa mga open dump site. Pang-apat, ang polusyon sa ingay. Ang acoustic o ingay na polusyon ay kilala bilang na nangyayari bilang isang bunga ng mga pagbabago na dulot ng labis na tunog sa normal na mga kondisyon sa kapaligiran. Ang pollution na tunog ay maaaring sanhi ng maraming mga gawain ng tao tulad ng mga nauugnay sa industriya, construction, commerce, libangan, trapiko o eroplano. Ang labis o nakakainis na ingay ay maaaring makapinsala sa pandinig ng mga tao, kalusugan sa
pisikal at isipan, pati na rin sa kalidad ng buhay sa pangkalahatan, at dahil dito, dapat kontrolin. Ibig sabihin, ang polusyon sa ingay ay ang sobrang lakas o nakakairitang tunog na lumalagpas sa normal na antas at nakakaapekto sa kalusugan at konsentrasyon ng tao. Halimbawa nito, malalakas na busina ng sasakyan sa lansangan, ingay mula sa construction o heavy equipment, malalakas na tugtog sa mga bar o entertainment area. Sa patuloy na lumalaganap na suliranin ng bansa, lalo na sa di makatatawarang mga hagupit ng kalikasan tulad na lamang ng Bagyong Odette ng nakaraang taon at Bagyong Agaton na naganap ngayong buwan ng Abril, ito ay nagsisilbi lamang na panawagan sa mga mamamayan na magkaisa upang mapangalagaan ang ating inang kalikasan upang di mawasak at mapakinabangan pa ito ng mga susunod na henerasyon. Ibig sabihin, ang pahayag tungkol sa Bagyong Odette at Bagyong Agaton ay panawagan sa mamamayan na magkaisa sa pangangalaga ng kalikasan. Ipinapakita nito na ang kalamidad ay paalala na dapat pangalagaan ang kapaligiran upang maprotektahan ang buhay at maipamana pa ang malinis na kapaligiran sa susunod na henerasyon.